Magandang umaga mga bata! Kamusta kayong lahat? Okay, mabuti kung ganon. Ang subject natin ngayon ay Filipino at ang pag-aaralan natin ay huling talakayan natin tungkol sa parirala at pangungusap. Parirala at pangungusap. Ibig sabihin, may dalawa tayong pag-aaralan. Parirala at ang pangungusap. Familiar ba kayo dun sa mga salitang yon? Okay, kung hindi pa, ay tatalakayin natin. Okay, bago yon, basahin natin ang mga nandito sa screen. Okay, basahin nga ang number 1. Ay mabait na bata. Ang pangalawa, ang alaga ko. Pangatlo, magaling siya. Pang-apat, ang kasama mo kanina. Pang-5, ng bulaklak. Okay? Wala itong tuldok. Okay. May napansin ba kayo dito sa mga grupo ng mga salita? Okay. Nagsisimula sila sa malaki ba o maliit na titik? Pansinin nyo. Very good. Nagsisimula sa maliit na titik. Very good. Ito, A. Pangatlo ay maliit na letrang M, maliit na letrang A, at maliit na letrang N. Very good. Okay? At sa huli ng mga grupo ng mga salita na ito ay mga letra pa rin. Okay? Mga letra. Okay. Ang tawag natin sa mga grupo ng salita na ito ay parirala. Okay? Parirala ang tawag natin sa mga grupo ng salita na ito. Ulitin nyo nga. Parirala. Parirala. Okay, very good. Ang parirala sa English ay phrase. Okay, sabihin nyo nga, phrase. Phrase, okay? Parirala. Ano ang ibig sabihin ng parirala, teacher? Okay? Ang parirala ay grupo ng mga salita na walang buong diwa. Okay? Grupo ng mga salita. Ibig sabihin, hindi lang isang salita, kundi dalawa at marami pa. Dalawa, tatlo, o marami pa. At sabi dito, ang parirala ay walang buong diwa. No? Walang buong diwa. Ano ibig sabihin nun? O diba? Ito, halimbawa, ang parirala daw ay grupo ng mga salita. Hindi lang isang salita. Sige nga, tingnan natin. Meron tayong isang salita. Okay? Pangalawa, pangatlo, pang-apat. Ibig sabihin, ang parirala, hindi lang isang salita. Meron tayong isa, dalawa, tatlo, at apat na salita. No? Meron tayong dalawa o higit pang salita. Ang tawag natin doon ay parirala. Ang sabi dito, ang parirala ay walang buong diwa. Ano ibig sabihin nun, teacher? Ibig sabihin ay hindi siya kumpleto. Hindi natin siya naintindihan. Tingnan natin ang number 1. Basahin natin. Ang mabait na bata. Okay? Ang mabait na bata. Okay? Naintindihan niyo ba o kumpleto ba ang diwa? Sino ang tinutukoy? Okay? Hindi natin naintindihan dahil kulang ang grupo ng mga salita. Okay? May kulang sa kanya. Okay? Number 2, tingnan natin. Ang alaga ko. Okay? Meron tayong isang salita, dalawa, at tatlo. Ito ay parirala. Okay? Kasi hindi lang siya isang salita, kundi grupo ng mga salita. Ngayon, wala siyang buong diwa. Ano ibig sabihin nun? Hindi natin naintindihan. Ang alaga ko. Na paano ang alaga mo? Okay? Ang alaga ko, hindi natin naintindihan dahil
kulang siya. Okay? Hindi buo ang diwa niya. Okay? Ang alaga ko, okay, pwede natin siyang kumpletuhin. Pero ang parirala ay hindi kumpleto daw ang diwa. So, kapag hindi kumpleto ang diwa, ibig sabihin, ito ay parirala. O, tingnan natin number 3. Magaling siya. Magaling siya. Okay? Magaling siya. Parang may kulang. No? Ang number 4. Ang kasama mo kanina. Ang kasama mo kanina. Na paano ang kasama mo kanina? Hindi kumpleto ang kanyang diwa. Oo, grupo siya ng mga salita. Pero, hindi kumpleto ang kanyang diwa. Okay? Kulang. May kulang. Parang may kulang pag sinabi siya. Ang kasama mo kanina. Ay, na paano yung kasama mo kanina? Okay? Hindi mo maintindihan. May question ka pa. Okay? May tanong ka pa. Na paano yung kasama ko? Okay? Yan ang parirala. At ang panghuli, ng bulaklak. Ng bulaklak. Na paano ang bulaklak? Okay? Oh, wala tong tuldok, no? Nagkamali lang si teacher. Ng bulaklak. Okay, na paano ang bulaklak? Parang may kulang, no? May kulang sa ibig niyang sabihin. Ang tawag natin dito ay parirala. At ang parirala ay nagsisimula sa maliit na letra. Ayan, maliit na letra. Okay? Maliit na letra. Tandaan niyo yan. Ang parirala ay nagsisimula sa maliit na letra. Okay? Yan ang parirala. At hindi buo ang kanyang diwa. O incomplete siya. Incomplete. Tot. No? Ibig sabihin, hindi buo ang diwa. Wala siyang kahulugan. Okay? O next, basahin nga natin ito ang kasunod. Number 1. Basahin nyo, no? Number 1. Si Ana ay mabait na bata. Pangalawa. Ang alaga ko ay si Brownie. Pangatlo, kayo naman magbasa. Pang-apat, kayo naman ang magbasa. Okay, pang-5, napakaganda ng bulaklak. Okay, may napansin ba kayo sa sentence? May napansin ba kayo sa mga grupo ng salita na ito? Mga bata, may napansin ba kayo? Okay, anong letra nagsisimula sila? Maliit ba o malaki? Maliit o malaki? Okay, very good. Malaking letra. Nagsisimula sa malaking letra. Tingnan natin ang una, ang pangalawa, ang pangatlo din, no? Pang-apat, at ang pang-limang letra ay malalaki. At may napansin ba kayo sa panghuli ng mga grupo ng salita? Anong meron sa panghuli? Sa dulo niya, dito, ayan. Ano yan? Meron siyang nakalagay. Kanina sa parirala ay wala. No? Anong tawag natin? Okay. Ayan, meron siyang mga bantas. Okay? Ang umpisa niya ay malaking letra at ang panghuli niya ay may mga bantas. May tuldok, merong tandang padamdam, at meron ding tandang pananong. Okay? Tandang pananong, tandang pandamdam, at tuldok. Okay? Ano kaya ang tawag natin dito? Okay, ang tawag natin dito ay pangungusap. Okay? Pangungusap. Sabihin nyo ngayon, pangungusap. Okay, sa English, ang pangungusap ay sentence. Sentence. Sabihin nyo nga, sentence. Okay, very good. No? Sa Tagalog, ito ay pangungusap. Pangungusap. Okay, ano ang pangungusap, teacher? Ang pangungusap ay grupo din ng mga salita. Ibig sabihin, hindi lang siya isang salita, kundi 2, 3, 4, 5, at marami pa, no? Grupo ng mga salita na may buong diwa at bantas. Okay? Ngayon, itong pangungusap ay meron ng buong diwa. Ano ibig sabihin ng buong diwa? Okay, balikan natin ang ating mga halimbawa. No, number 1, si Ana ay mabait na bata. Okay, ang pangungusap daw ay nagsisimula
sa malaking letra at nagtatapos sa bantas. Bantas ang tawag dito, no? Bantas, no? Bantas. At merong buong diwa. Ano ibig sabihin ng buong diwa? Ibig sabihin, may meaning siya. Naintindihan mo siya, no? Basahin natin ulit ang pangungusap. Si Ana ay mabait na bata. Sino ang mabait na bata? Si Ana. Ano si Ana? Si Ana ay mabait. Nandito na siya sa pangungusap, no? Nandito na lahat ang hinahanap natin. Naintindihan natin siya na si Ana ay mabait na bata. Tingnan natin ang pangalawang halimbawa. Ang alaga ko ay si Brownie. Okay? Sino ang alaga niya? Sino ang alaga? Si Brownie. Okay? Ano si Brownie? Alaga niya. Okay? Alaga niya si Brownie. Kompleto na ang diwa. Ibig sabihin, naintindihan na natin siya. Isa pa, nagsisimula siya sa malaking letra at nagtatapos sa bantas na tuldok. Okay? Ang tawag natin dito ay bantas. Anong tawag natin? Bantas, magaling. Okay, tingnan natin ang pangatlong halimbawa. Ang pangatlong halimbawa ay ang galing. Okay? Ang galing. No? Ang galing. Meron siyang bantas na tandang padamdam. Pag sinabi natin, ang galing, meron siyang masidhing damdamin. Diba? Ang galing. Okay? Nagsisimula din siya sa malaking letra. No? Ang galing. Ito ay may buong diwa. Tinutukoy nito na magaling. Okay? Magaling ka. Magaling siya. Okay, ito ay pangungusap. Tingnan natin ang pang-apat na halimbawa. Basahin natin na sabay-sabay. Sino ang kasama mo kanina? Sino ang kasama mo kanina? Sino daw ang kasama mo? Ito ay pangungusap dahil nagsisimula sa malaking letra at nagtatapos sa bantas. Ano tawag dito? Bantas. Ano kayang bantas ito? Ito ay bantas na tandang pananong. Pananong kasi nagtatanong ka. Okay? Sino ang kasama mo kanina? Diba nagtatanong siya? Ang bantas pala sa pagtanong ay ganito, no? Drawing nga natin. Okay. Para siyang C na baligtad. Tapos meron siyang tuldok sa baba. Ayan. Ganun siya, no? Parang C na baligtad. Tapos meron tuldok sa baba. Okay? Ang tanda na to ay pananong kapag nagtatanong. Ginagamit siya pag nagtatanong. Anong pangalan mo? Sinong kasama mo? Kumain ka na ba? O kapag tanong, ito ay ginagamitan ng bantas. Okay? Mamaya ipapaliwanag ni teacher ang mga bantas. Okay? Ito ay pangungusap. Bakit? Dahil buo ang diwa. Sino ang kasama mo kanina? Naintindihan ba natin yung tanong niya? Tama, naintindihan natin, no? Kaya sasagot tayo, ay ang kasama ko kanina ay si nanay. Ang kasama ko kanina ay si Chloe. Okay? Ayan. Ang kasama ko kanina ay si Hannah. Okay? Naintindihan natin ang tanong niya dahil ito ay may buong diwa. Okay? Number 5. Napakaganda ng bulaklak. Okay? Napakaganda ng bulaklak. Ano ang maganda? Ano ang maganda tinutukoy? Ang bulaklak. Very good, no? Pag sinabi niya, napakaganda ng bulaklak, naintindihan natin yung sinabi niya, no? Na tinutukoy niya na ang bulaklak ay napakaganda. Isa pa, ito ay pangungusap dahil meron itong malaking letra sa umpisa at nagtatapos sa, anong tawag natin sa huli na to? Yan, itong binilugan ni teacher. Ito ay bantas. Anong bantas ito? Ito ay bantas na tuldok. Okay, tuldok. Okay, tingnan natin, no? Paghambingin natin ang dalawa. Ano ba pinagkaiba ng parirala at pangungusap, teacher, no? Okay, tingnan natin. Ano ang parirala? Ano ang pangungusap? Okay, pagibahin natin sila. Ito, parirala. Ano parirala? Ang parirala ay